Nowadays, yung trabaho ng lalaki, tinatrabaho na rin ng babae. Ang hindi lang magawa ng mga lalaki ay ang pagbubuntis. Hindi kaya. Hindi kaya ng lalaki ang pagbubuntis. Pero sa trabaho, pantay-pantay na tayo lahat. Pinoy Trucker. Kayo nga yung buntag sa tanan. Alas 3 ng madaling araw ngayon. Sarap maligo. Pero nakakatamad gumising sa totoo lang. Pero pag winter time kasi, pag maaga ka magsimula, maaga ka rin matapos. So hayaan nyo muna ako ngayon magbisaya. Pag binisaya sa ubay kay kung dila kahit na. Right? So tayo kong trabaho karon. Mana akong kaligo. And napahiter na sasakyan. Mag-load pa ako dahil wala akong load. Then mamaya may pag-uusapan tayo about dito sa nag-comment. Bibigyan ko kayo ng idea kung pwede ba mag-drive yung babae dito sa Canada. Okay? Yung carbon monoxide, ito yung delikado pag nag-start ka ng sasakyan sa loob ng garahe tapos wala kang ventilation. Kita nyo yung carbon monoxide, nakakamatay yan. Okay, niluksan ko na siya para makasingaw. Pag ganitong panahon, pag hindi kayo sanay, pag dili mo sanay mo mataog sa'yo sa kadlawon, lisod yung kayo mo mata. Ang hirap gumising pag madaling araw, lalo pag malamig, tapos maliligo ka pa. Now, kaya kung nasanay ka ng gumising ng alas 7 ng umaga, alas 8 dahil yung trabaho mo alas 9, itong sa amin hindi. Kaya nga, kung mas maaga ka magsimula, maaga kang matapos. Pero pag summertime, nagsisimula ako late na, mga alas 6, alas 7 kasi matagal yung araw. Gumagabi, almost 11 o'clock ng gabi. O yung, dumidilim, mga 11 o'clock na. So late ako nagsisimula pag summertime. Pero pag wintertime, napakaaga ko magsimula, alas 3, alas 4. Kasi alas 4 pa lang ng hapon dito sa Canada. Pag wintertime, sobrang dilim na. Kaya mas maganda kung maaga ka makakauwi sa bahay bago mag alas 9 or alas 8. Dahil pag dumating na yung mga ganyang oras, sobrang dilim na. Dito na ako nagtitimpla ng kape ko. Meron kaming kape dyan sa opisina. But yung ginagamit ko kasi 3-in-1. Hey, good morning. So, nandito ako ngayon sa highway papuntang eastbound. Tumigil muna ako saglit dahil kailangan ko mag-tire check. 15 minutes. Obligado kaming yung ang karga mo ay dangerous goods, mga fuel. Kailangan mong tumigil para mag-tire check. And ang napakaganda dahil yung maganda yung weather, hindi masyadong malamig, -3, walang snow. Yung mga nandito sa Canada, yung mga nag-i-snow dyan sa ibang probinsya, sa inyo muna yan. Dahil sawa na kami dito sa snow. Sa inyo muna yan. Okay, magta-tire check muna ako. Then mamaya pag-uusapan natin yung nag-comment sa akin kung pwede ba daw mag-drive ang mga babae ng truck dito sa Canada. Mamaya.
ko, merong laging plug sa side ng driver para every time na merong mag-overtake sa akin, mga maliliit na sasakyan, hey, Pilipino yun di ba? So proud to be a Filipino. Brian Carbonell, pinapa-shoutout niya ang kanyang asawa na may birthday ngayong December 19. Advance happy birthday kay Miss, wala nakasulan, Leslie, ngayong December 19. Happy birthday Ma'am Leslie. Sana dumami pang inyong anak. And yun lang. Ngayon sasagutin ko yung tanong. Itong tanong nito, magandang topic to. Baka hindi ninyo alam. Okay? Galing kay Jennifer Remigio. Nandyan sa screen ninyo. Si Jennifer Remigio, ang sabi niya, di ba mahirap mag-drive ng truck para sa babae? Sasagutin ko muna yon. Hindi mahirap mag-drive ng truck para sa babae. Example, nandito ka na sa Canada. Alright? Ayaw mo na magtrabaho sa Tim Hortons, ayaw mo na magtrabaho sa McDonald's, ayaw mo na magtrabaho sa mga factory, gusto mo mag-truck driver, merong training sa truck driver dito sa Canada. Kahit wala kang experience, ulit-ulitin ko to para alam niyo, wag na kayong magtanong kung pwedeng mag-sponsor galing sa Pilipinas papunta dito na kumpanya. Yun lang yung big fright. Okay, pag nandito ka sa Canada, nandito ka sa Manitoba or kung saan kang probinsya dito sa Canada, pwede kang mag-training ng truck driver kahit wala kang experience. Kahit wala ka, kahit nag-drive ka lang ng kuliglig sa Pilipinas. Pagdating mo dito, meron tinatawag na 6 na linggo na training para sa truck driver. Doon tuturuan ka sa mga parts ng truck, paano i-atras, paano ang pre-trip, paano ang procedure sa air brake, paano patakbuhin yung truck, paano i-jackknife yung truck, alright? So hindi siya mahirap. Sabi niya, pwede ba kami magmaneho ng truck kahit wala kaming partner na kapwa driver o asawa? Okay. Dito sa Manitoba, ang pagkakaalam ko, 2 lang yung truck driver dito na Pilipina. So pwede kang mag-drive ng truck kung gusto mo, kung ikaw lang mag-isa, ayaw mong isama yung asawa mo at gusto mong maging lonely sa truck, gusto mong wala kang intindihing asawa pag parking ng truck ay merong nangangalabit, no? Darling, medyo medyo tigas ganon, gusto mo ikaw lang mag-isa, pwede yun. And kung nakita nyo yung meron akong kaibigan na si Pinoy Trucker Alberta. Yung asawa niya truck driver din, tinuruan, nag-aral, tinuruan niya. So truck driver na silang dalawa sila sa truck, sarili nilang truck, maganda yung kita. So kayo nandito sa Manitoba, nandito sa Winnipeg, nandito sa Canada, kung gusto nyo mag-change ng inyong career, nagsawa na kayo sa mga buraot ng pagmumuka ng mga kasamahan ninyo sa inyong trabaho at gusto nyo mag-solo na lang dito sa loob ng truck, pwede kayong mag-change ng career as a truck driver at tuturuan kayo at huwag kayong matakot. Nowadays, yung mga trabaho ng lalaki ay trabaho na rin ng babae. Merong sundalong babae, merong pulis na babae, merong mekanikong babae, merong construction worker na babae. Diba? Halos lahat kayang-kayang gawin ng babae. Ang pagdadrive ng truck dito sa Canada, yung mga Canadian, marami sila, mga babaeng truck driver. Sa Amerika, marami rin. Sa Europe, nung nandun ako, meron din mga babaeng truck driver sa Europe. Mga Pranses. Nung one time pa nga, naalala ko, galing akong France, inovertigan ako ng isang truck na France din. Nakataas pa yung isang paa, naka-short pan. Wow! Ang sexy. So ngayon, ang dami ng truck driver na babae. So pwede kang maging truck driver dito. Sabi ko nga, basta kayang-kaya mo, kaya mong i-drive ang truck, malakas ang loob mo, okay lang sa'yo na mag-isa, kayang-kaya. But, ito yung problema, kung mag-truck driver ka na babae ka, kasi ang kadalasan ng problema ng truck driver dito, sa haba ng oras na ginugugol sa pag-upo, 13 hours driving, nauubos yung puwet namin. Kung sa Bisaya pa, nasapyot na bay. Sapyot na yung lubot. Ang pantalon, pwerte, pag
lalagyan mo ng belt, talagang umuus-us siya kasi wala na siyang nakaumbok na puwit nasasalo doon. Wala na. Dahil ang haba ng oras ng driving mo, nakaupo ka dyan, mauubos yung puwit mo. Alright? Mangingitim yung itlog. But anyway, yeah, so yun nga, pwede ka maging truck driver na babae dito sa Winnipeg. Walang problema yon. Wala namang pinipili na gender. Kung pwede kang bakla, tomboy, pwede kang mag-drive ng truck. Walang problema yon. Okay? So nasagot ko ng tanong mo. Ngayon, meron pang isa. MSGRC, ang tanong niya, do you need a special training for the ice road? Wala po. Wala pong special training sa ice road. Kung meron ka ng experience, nag-drive ka na dito sa Canada ng 2 years. 2 years ka na nag-drive sa Canada, so alam mo na ang pasikot-sikot. Alam mo na paano dalhin yung truck mo during winter time. Alam mo na yung mga technique during snowfall. Walang training doon walang special training para maging ice road trucker. Pag first time mo mag ice road trucker, sasamahan ka ng mentor o yung senior na ilang beses na pabalik-balik doon. Tuturuan kayo yung mga technique doon sa ice road trucking at saka sa pagtawid doon sa lake, sa frozen lake. Ito naman si Bito, naranasan mo nang matraidor ng tiyan naranasan mo na bang matraidor ng tiyan sa kalagitnaan ng frozen lake? Ganito yan. Paano ba i-explain sa inyo? Pagdating nyo ng hapon, kasi gabi, pag tumigil na kayo sa gabi, wala na, as in gusto nyo na matulog. Kasi kadalasan, tumitigil kami sa driving around 10 o'clock ng gabi. Sobrang dilim na. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Alright? Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Pero huwag kang lumabas kasi may wolf. Baka may wolf kasi liblib na yung lugar na yan. Pero yung naranasan mo ng traidorin ako ng tiyan, hindi yung tiyan ng traidor. Yung naiihi ka habang tinatawid mo yung frozen lake. No? Okay, so sana nasagot ko yung tanong mo na kung pwedeng mag-drive ang babae dito sa Winnipeg, sa Canada, pwede. Sabi ko nga, ulitin ko lang, nowadays, yung trabaho ng lalaki, tinatrabaho na rin ng babae. Ang hindi lang magawa ng mga lalaki ay ang pagbubuntis. Hindi kaya ng lalaki ang pagbubuntis. Pero sa trabaho, pantay-pantay na tayo lahat. Ito lang aking lunch. Karamihan sa aking mga baong pagkain ay mga frozen. Kasi nag-re-reduce ako sa kanin ngayon dahil mahirap tumaba. Madaling magpataba, mahirap magpapayat. Kaya hindi ko naman hinahagingan yung mga matataba. Mas masarap nga yung mataba. Mas maganda daw yung mataba dahil sa pagdating ng araw ng taggutom, papayat pa lang kayo.
trying.